Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, just worship the Lord. Pasalamati ang ginuwig suon. Angay siyang pasalamatan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aming pagkukulang, biyaya niya'y patuloy pagsinag na gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Kung kinawagan sa pataas sila mga Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas ito buhay. Ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Naghilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Nagila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigati nabuhay ay naroon, daluyan ng pag-asa at kanyang hinahon. Pag-ibig mo'y at sa amin noon hanggang ngayon. Dakila
Hallelujah. As I apply your blood, Lord, the blood that redeemed us from the curse of the law. Hallelujah. We have been redeemed. We have been rescued from the powers of the enemy. Satan has a power over our lives. We have been set free from his domain and translated into the kingdom of Jesus Christ. Because we walk in the light, the blood of Jesus is cleansing us right now and continuously of all sins and all wickedness. By the blood of Jesus, we have been justified, and God sees us as if we have never sinned. Lord Jesus, thank you for your blood, because now it testifies on our behalf. It rebukes the dragon, the old serpent, the demons, the forces of wickedness. By the blood of Jesus itself, rebukes sickness, rebukes oppression, rebukes the curse, rebukes anguish, and the spirit is cast out of our home, out of our lives, out of our family, out of our finances, out of our ministry. And now the power of the Most High God, the power of Jesus Christ lives in us. In Jesus' mighty name, God's people say amen and amen. Good morning, everyone. Welcome to our third service for today. And salamat og dalaygon ang Diyos. You can take your seats. Salamat sa grasya sa Ginoo. Salamat sa mga celebration nga gina-experiensyahan. And of course, because of the celebration of the Feast of the Lord, no? Around the country, nag-celebrate about, again, this Sunday is the Resurrection Sunday, not Easter. Because daghang Kristohanon, ang ilahang nasabtan is Easter Sunday. Iklaro na ko ni, walay kalabutan si Easter sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo, pagkabanhaw, walay labot si Easter diha o si Star. And sometimes, dili mabantayan nga ang glory ginakuha. Okay? Walay laing mediator between God and man. The name above every name, and every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus is Lord. Siya og walay lain. Muna usa ka butanga, importante ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Kay muy atong namatan nga pag-abot og Domingo, Easter Sunday. There's no such thing Easter Sunday in the Bible. Only Resurrection Sunday. Today, gitawag siya adlaw sa pagkabanhaw. Walay labot si Star diha o si Easter. Ato na siyang iklaro, okay? I will be speaking to you about the 7 feasts of the Lord, but for now, akong itudlo sa inyo ni nga mga butang about, gusto na akong i-introduce ang mga feasts of the Lord. Kaya usahay manggod, ang understanding sa uban, feast ba na sa Israel? No. Kini nga feast according to the book of Leviticus is feast of the Lord. Celebration ni Lord. All those believing, Bible-believing Christian dapat mag-celebrate. Kay celebration ni Lord. Amen. Sahay nasanay manggudta nga ang atong celebration based sa Gregorian calendar. That's why natin mga piyesta. Pero dili si Lord. Amot ang ubang gini, huwag mo nyo na ilhi. But dapat ang celebration sa Ginoo. Okay? Usahay, that's why akong buti pasabot, ang usahay, ang honor ba, ang credit, ginakuha og lain. And dapat masabtan na to nga, ang Ginoo, dili siya nagahatag sa iyang glory to another person. O that's why mo ni ang rason nga nung dapat ang atong Ginoong Hesukristo ang dapat mapataas. Only this name ang dapat mapataas. The name above every name, and every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of our Heavenly Father. Dili nato pwede ihatag sa uban. Amen? And according to Leviticus chapter 23 verse 4, these are the feasts or festival or fiestas of the Lord, the secret assemblies you are to proclaim at their appointed time. So, clear ang scripture, Leviticus. Pag biyo kag Leviticus, this is the law. Dini ginahatag ang balaod. And that, subtitle to that, the word of a king is the law in the kingdom. Ug mao ni ang rason nga dapat sundon gyud kung unsa ang balaod sa Ginoo.
Kaya ang Ginoo, ang iyang pulong balaod. Ug mao ni ang rason. Ingon ang Ginoo, according sa book of Leviticus, mao ni nga mga secret assembly. Mao daw ni nga celebration ang dapat i-proclaim sa mga appointed times. Unsa nga celebration? 7 feasts of the Lord. Look at that. Pero nowadays, makita mo paskang daghan ng piyesta. Pero wala di piyesta sa Ginoo nga gi-celebrate. Kaya unsa di ang piyesta sa Ginoo? Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruit, Feast of Pentecost, Feast of Trumpets, Feast of Atonement, and Feast of Tabernacle. Kini siya ng mga 7 feasts, timeline ni, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Timeline, so kailangan sa wisdom and understanding, masabtan nimo ang revelation ani nga mga feast. Dili siya basta kay piyesta lang. And that's why nag-ingon ang Biblia, gi-clear daan diri sa book of Leviticus, nga dapat maulang ni nga mga assembly, maulang ni nga mga celebration ang dapat buhaton. Kita sa Davao, paskang daghana, kadayawan, araw ng Davao, paskang sa muka, daghang trabaho atong kapulisan, daghang bantayan, kay daghang celebration. Pero ang gi-required sa Biblia, wa gyud buhata. That's why nagsugod na. In these coming years, mauna ning nga piyesta ang i-celebrate. I-restore nato ang feast of the Lord. Amen. Tangtangon ang dapat tangtangon nga wala sa pulong sa Ginoo. Asabta nato eh? Nga naman, balaod man ni sa Ginoo. Di man ta pwedeng mo-overpower ane. Mabitaw ni usahay na kagubot kagulihan, kaya man natutumana ang pulong sa Ginoo. Pero tanawan ng mga tao nga nagtuman sa pulong sa Ginoo, tanawan na kalinaw kalipay. Na kapasayloan o kabaguhan sa ilang kinabuhi. Why? Nakabase man sa pulong sa Ginoo. That's why you see, you will know them by their fruits. May ilan mo ang mga taong nagtuman sa Ginoo ug wala. You will know the distinction between the wicked and the good. You will know the distinction. You see, you will know them by their fruits. May buuan ninyo sa bunga sila mga baba. Kung sabi nyo tayo, expression na, no? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Justification sa uban, naandan maguda. And that's why you have to renew your mind. Change your heart. Patuloy lang, makabago na to pulong sa Ginoo. Amen. And dalaygon ang Diyos sa iyang mga pulong. And here, 3 festival season. The Lord ordained 3 festival seasons to be observed every year by the people of God. Tanawan ni, every year. Pila na daw ka-celebration? 3 majors ang gitawag. 3 majors. Passover, Pentecost, and Tabernacle. Matag major festival, kay 3 raman ka season each year. Imagine ka, Major festival, Passover. Under Passover na ay gitawag unleavened bread and first fruit. Muna sa tawag minor festival. Pag abot sa Pentecost, sulo siya. Feast of Pentecost. Makina sa mahitabo ang Pentecost? Month of June. So, ang Pentecost is 50 days after the resurrection. So, after sa resurrection, today is Resurrection Sunday, mag-count tag 50 days. That's the celebration of Feast of Pentecost. Nasabtan? Nga nung nasabtan ninyo karon? Kaya gi-explain sa inyo, gipahibalo sa inyo. But long time ago, wala mo'y kalibutan, ani. Kaya wala man mo kadungog sa pulong sa Ginoo. Nga nung nakasabot mo karon, gikan karong adlaw, imong i-count 50 ka adlaw celebration sa Feast of Pentecost. Nakuha? Pag-abot sa 3 major, number 3, major celebration nga gitawag Tabernacle, na minor celebration nga gitawag Feast of Trumpet and Feast of Atonement. Kini siya tanan time clock ni. Ako ni-explain sa pag-abot sa panahon nga itudlo siya. Kaya ato ni siyang i-detalye para at least masabtan nato. Nakuha? And here, 3 times a year. So in other words, 3 times a year,
April, June, and October. 3 times a year, dapat mas-celebrate ang 7 feasts of the Lord. Walay dapat laing celebration. Walay araw ng Davao. Walay araw ng Tagum. Walay dapat kang makasabot. Mo ni ang problema. Nagbuhat ang tao sarili niya, gubot. Walay kalinaw, kay dili instruction sa Ginoo ang gi-celebrate. Nakuha? Ako nag-hope ko nga one day, kung unsay nakasulat mo ibuhaton, matuma ni sa tamang panahon. And dalay ko ng Diyos here, celebrate the Feast of Unleavened Bread for 7 days, eat bread, and as I commanded you, do this at the appointed time in the month of Abib. What is month of Abib? The first month of the year, April. So in other words, kung first month of the year ang Abib, or modern day April, ang New Year is April. Look at Chinese. Chinese, di ba? Ako, lula na ako in Chickman. Go, lula na ako. Ga-celebrate me, dili ako, akong lula day. Celebrate sila February. Any day or first week of February, celebration na sa Chinese New Year. Nakapalutan na, di ba? Nganong ang Chinese na ikaw galingong New Year? Kay lahi nga kalendar ang gigamit. Nganong ang people of Israel lahi ang kalendar kay nag-follow sila sa Civil Saduk calendar base sa Biblia. Unsa na yung kalendaryo inyong gi-follow? Gregorian. Gitudlo sa Amerika. That's why ang New Year ninyo, January. Kani adto di ay. That's why daghang nag-celebrate January. In the scripture, ang first month of Abib, modern day April. Dako kay kalainan. Nakuha niya na? Muna, kung wala kay knowledge about the scripture, waka kabalos pulong sa Ginoo. Magbuhat kag practices na wala gisugo sa Ginoo. Nakatingnan niyo? And salamat sa Ginoo nga ikaw, nga naminaw na ako karutagaan, kag wisdom sa Ginoo. Kung ikaw tinawag, makasabot ka. Kung ikaw tinawag sa Ginoo, masabtan mo ni. And here, no one do this at the appointed time in the month of Abib, for in that month you came out of Egypt. So unsa nga month di ay nakagawas ang katawhan sa Israel in the land of slavery in Egypt, month of April, the month of Abib. Mauni nga panahon gi-celebrate dito ang first Passover. Kabalo mo sa background ani the Passover? Sa dihang misampak ang gitawag 10 plagues in the land of Egypt, in the land of slavery for 400 years na slave ang katawhan sa Ginoo sa Egypt. Tapos naay mandato sa Ginoo kang Moses, tell the Pharaoh nga ipagawas ang akong katawhan aron mag-celebrate sa Passover. Asa i-celebrate in the wilderness. Di man musugot ang Pharaoh, kaya gusto sa Pharaoh, kaya nagbuhat ang mga pyramid of Egypt, mga Jewish people na, Israel na, sila nagbuhat ana. Di man niya gusto i-release, kaya nga naman, dako man kay bawa sa trabaho, kay gi-required yung 3 days yun to appear the Lord. Nagbagahi ang Pharaoh, nasuko ang Ginoo, itagaan sila hampak, tanang hampak, nahimong napulo ka hampak, apil ang kabahong dito. Katapos ang hampak ka napulo, tanang firstborn son, mamatay. The entire land, suko na kay Ginoo, nagpana na ang Nile River, dili si Nile. Ang pangalan lang, Nile River in Egypt. So nagpula na tungod kay ang Ginoo nasuko na. Di man gyud ang Pero, gahi man ang ulo ang Pero. Last nga plague iyon na Ginoo, mamatay ang tanang kamugulangang anak in the entire land of Egypt. But for you, Moses, tell my people. Ang katawan sa Israel nasa Goshen. Iyon ang Ginoo, tell my people. Each family, each one, mag-slaughter og 1-year-old nga lamb. Usa ka lamb. I-offer. Kuha ang dugo, ipahid dito sa doorpost, sa lintels, ipahid. And when the spirit of death, makakita kayo, at that night, nigawas ang spirit of death, kay patyon ang tanang kinamagulangan. Pag-agi sa spirit of death,
bawat balay nga naay blood, mo pass over siya. O di hagi ko ang word, pass over. Iyang gilabyan. Nga naman, nakita siya nga blood, nagikaber. In other words, ang Ginoo, that's private property. Di ka pwede mo sulod. Muna makasabot mo sa ako, every now and then, ga-apply ko. Kay target man ko. Every now and then, ga-cover ko blood. Why? Protection ko na. Wa mo kabalo na ako'y secret weapon, na ako'y secret protector. So, sa diha, nga moagi ang spirit of death, naa sa mind sa spirit of death, private property. Dili pwedeng hilabtan, kay na nag-iya. So, mo pass over, moagi lang ang spirit of death. The entire land of Egypt, tanan patay. Early in the morning, na-found out sa mga sapero o sa mga official. Patay ang tanang kaya magulang ang anak. And that's the time, girelease ang katawhan sa Israel. 2.5 billion. Padulong sa wilderness. Kaya wa naman, o sa pamanin mo na, gipatay na tanan. Mauni ang story. Asa nahitabo ang first Passover? In the land of Egypt. And dapat sabta na to, na kini, orchestrated sa Ginoo, nga dapat i-follow sa tanan. Gusto tang protection? Celebrate the feast of Passover. Gusto tang protection? Dili na ka mangitag anting-anting. Wala, dili na usala na anting-anting dire. Ang gahom to protect you is in the hands of God. Salamat og dalaygon ang Dios. Monay background. Ako lang ito si atis makabalo mo sa background. Again, makita nato. So, 3 aspects of the festivals. The 7 Old Testament festivals are like a calendar or time clock. Gitawag siya spiritual history from Moses to the second coming of our Lord Jesus Christ. Timetable siya. Nakuha? And salamat og dalaygon ang Dios nga ang Ginoo nagahatag sa ato og wisdom sa pagsabot. They show us ang purpose sa Ginoo ani aron ipakita how God dealt with His people in the past. Giun sa niya pagdili ang katawhan in the past, asa ni in the land of Egypt. What He wanted them to do in the present and how He would work with them in the future. That's a timetable siya, past, present, and future. They are divinely prepared timetable of God's dealings with His people and humanity. So ang Ginoo nagay dealings. Maybe for a time, dialaw sa Ginoo nga nag-spread ang wickedness, but sa tamang panahon, ipastop sa Ginoo. Dili pwedeng magpadayo. Nakuha na ito ni? And salamat ang Ginoo nga ang Ginoo nag-orchestrate. And here makita nato, kini nga mga butang sabta nato, ang mga major aspect. Number 1, past historic aspect. Kasi buti pasabot. They are observed in memory of something that God has done. God lives memorial to His miraculous deeds. They are important to be respected and not to be destroyed. So, unsa na ang gibuhat nga dapat respetohon na the word respect ha? Ako ni isayt unya kay na nagbinuang. Isayt ako ni word nga respect. Unsa na dapat daw? They are important to be respected and not destroyed. Like Passover. Passover. Point backward and remind us of the events related to Israel deliverance from Egypt. Nga nung gideliver sila from slavery, kay gusto ang Ginoo mo celebrate sila Passover festival. Nakuha. Gibabagan sa king, gibabagan sa pero, daghan ang kalamidad nga nahitabo na pulo kahampak kay gibabagan ang sa Dios. Dili listen to this. Ang Ginoo dili mo sugot nga nay mo babag siyang plano. Pag nay mo babag, human. Nahitabo ni in the land of Egypt. Even the firstborn son of the king patay. All the official firstborn son patay. Kinsay na proteksyonan lang
those people who applied the principle of the blood covering. Mabito na importante na wisdom. Okay? And here, tanaw nato ni. Unsa pa'y dapat i-respect Pentecost. This event, asa nahitabo at Mount Sinai, when God gave the 10 Commandments. Tanawa na. After Passover, grabe ang pagbabag, grabe ang opposition, grabe ang kamatay, kay gibabagal ang giplano sa Ginoo, sa dihang nakaroon sa deliverance, gihatag sa Ginoo ang 10 Commandments in Mount Sinai. Nakuha. And here makita nato, Exodus 19:16, there were thunders and lightnings and thick clouds upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. So kanadayang thunder, lightning, voice of the Lord na ina. Kada magdalugdog, mukilat, voice of the Lord na. Naghatag og warning. Sige na ba? Kaya usahay, gibiduangan man na. Kung man guna, nag-abot ang init o bugdaw. Pagtisig ko ang ice, iabot na ng nagbagang tubig, ininit o ang ice. Kung mu thunder ba o mu lightning ba. Usahay ba, ina nga klase nga mentalidad. That was sabdan sa mga tao. Daghang mga butang, usahay, out of our understanding siguro or out of ignorance, magsulti ta dili appropriate. Nakuha. And next is about tabernacle. Was to remind the Israelites or Israelites of the year they dwelt in temporary shelter in the wilderness. So ato makita that in a spiritual sense, they were strangers and pilgrims on the earth. Ang tabernacle, mu-remind sa katawan sa Israel, kabalo mo, one day i-bless mo, panalanginan mo. That's why the people of Israel, lahimo silang multi-billionaires. In US, 2% lang sa population, sila ang gitawag 50% multi-billionaires. Kaya nga naman, nakabalo sila sa principle of the kingdom. Kabalo sila, unsay dapat ibalik sa Ginoo. So, unsay nahitabo? Gi-remind sa Ginoo, nga ibin mabot ang panahon, nga i-bless na mo, panalanginan mo. Remember me when you are in the wilderness. In other words, kitang naman kita wilderness time. Namatay season of wilderness, panahon nga naglisod ta. Karon hayahay na kayo ta, di sakyanan na ta, gwapo tagbalay, kani adto, gatulog na tagpapag, nagbaktas lang ta. Yan ang Ginoo, remember me. Hinumdumi ko sa panahon nga nagbaktas ka pa. Panahon nga naghigda lang kag salog, hinumdumi ko. Kiniagi ka sa panahon nga gitawag temporary shelter. Kay sila man doon sa wilderness, during those days, pag maingon ang Ginoo, move, tanan nyo dapat mag-move. Dili pwede yun na yung mabilin. Ang mabilin patay. Kay namay mga Amalekites nga nagukod sila ha. Pag maingon ang Ginoo, okay, in this place, put your tent. Tugod di payag, pahulay mo. Pag abot sa gabi, maingon ang Ginoo, move, kailangan ka mo move. Kaya ang Ginoo nakabalo sa enemy. Kabalo ang Ginoo kung kano sa ka dapat mo stop, mo pahulay, kano sa ka dapat mo move. Nakuha? Matuloy ang Ginoo, hinumdum ito nga panahon. Nga wala, naapa mo sa wilderness, wala mo'y concrete nga balay, wala pa mo'y saktong tulganan, hinumdum ito. The same ni sa ato karon. Karon, kamo, maayo na inyong tulog, maayo na ang inyong biyahe, sakyanan, gaon mo, litso na, halos kada celebration, litso na. Iyon ang Lord, hinumdum itong panahon nga walang-wala ka pa. Then, i-celebrate na, pasalamati ko. Ay na ba? So, dali, ingon si Lord, dali na kayo mo kalimot ba? Panalangin na gani mo, makalimot na mo. Sige, ginawa. Remember me. Kay kung di ko nimo hinumduman, si Lord ray mag-igo. Ako, daghan kay kong ipasalamat sa Ginoo. Daghan kong mga kaubang pastor
Dili tanan na himong bishop. Daghang kay kog ipasalamat sa panahon nga gabaktas ko moadtog komunidad nga naay mga bandido in PE nga moharang. Ako sa lang ignan ayaw mo atang-atang sa ako. Pasagdi ko sa akong trabaho, gibuhat ta mo hilabtis yung trabaho, atang-atang mo sa pamigyan ta mo. Di na siya, di na. Saywar ako. Pero ano buhi manghihapon ko? Si Uji man to eh. Buhi manghihapon ko. Nayaman na si John. Naswito man ni si John sa ako. Si John mo'y akong saligando ni sa bukid. Mo travel na po ni Cagayan ni assign. Asa ang project dito man eh. Hindi sila kabalo ni sila. Matrabahan din ako sa bukid na kabalo. Unsa kana nga klase nga lugar. Nganong buhi man ko? Ingko ayaw ko yung hilabti sa akong trabaho. Trabaho na ako ni bawal magwali sa mga tao. Kinsa man mo magbawal sa ko magwali sa mga tao. Bawal mo na sa NP magwali no. Kaya di sa gusto mga tao makasabot sa pulong sa Ginoo. Ingko no ay ko niyo katik-katik. Kinsa man damo? Tao ra mo ba? Ignan ko sa Ginoo, ignan na sila. Kahadluki ang Ginoo nga mopatay sa lawas ug kalag. Ikaw ayaw kahadluki ng tao mopatay lang sa imong lawas. Ayaw. Anam ni medyo telkag kabalo man ni sa lugar. Pero even until now, nag-exist si Bishop. Kaya nag-serve ko sa akong purpose na ako'y unfinished business. Dapat mabago ang Davao. By hook or by crook. Mabago ang Davao. Kung na'y makita ang ginuglain, so be it. Pero kung ginuwa na'y makita ang laing tao, trabahoon ang Davao mabago. Ignay matapad, kailangan kang mabago, di ganit ka mabago. Kaayo namang mabago atong lugar, di ba? Kaayo namang mabuutan ang tanang tao. Kaayo naman ang panimalay nga na'y panaghiusan na'y pagsinabtanay. Amen. Kaayo naman sa mga asawa nga musabitar sila mga bana. Ako ni klaroon ka ron, ha? Ako ni klaroon, ha? Sige. O say, kay muriak mo ba? Ako ni klaroon. Ay lang, kayo magpagugat tayo. Kalainan ninyo eh. Mga asawa, kalma lang, kalma. Kalma. Kini mga asawa, ano power kayo ni? Gino si tawag ni mga, di na lang. Mga asawa, kalma. Grabe. And here, makita nato. So, not only gitawag siya na past historic, na po si gitawag, number 2, prophetic future aspect or future aspect. In other words, gitawag siya prophetic aspect or future. Tanaw na ito rin. So, on Sunday of Feast, they pointed to something God was going to do. So, naibuhaton ng Ginoo. Sa Passover, nagibuhat ang Ginoo. Nahitabo sa Pas, nahitabo sa Egypt. And here, talawan eh, prophetic. Mahitabo in the future. At nahitabo na ni sa ato. O sinitabo na example. Jesus was crucified on Passover. Remember, that's why giselebrate karon. Last Friday, Saturday, giselebrate daw ako sa kay si Jesus mo ang gitawag nga crucified. Jesus was crucified on Passover. Kay siya atong Passover lamb. Siya ang nibayad sa atong kalapasan. He shed His blood for all of us. And not only that, raised from the dead at the festival of first fruit. So He was raised after 3 days. So kinsay naman ha? Si Jesus. That's why karong adlaw gitawag Resurrection Sunday. Nasabtan. Dili Easter Sunday. Nakuha. Now you know. Una usahay, naghalong tayo, kilay nga mo taas kung wala nakasabot. That's why ako din gi-explain para makasabot ang tanan. Nakuha? And salamat og dalaygon ang Dios ngang Ginoo naga-orchestrate og mga butang nga angayan atong buhaton. And listen to this. Unsa ba? And poured out His Spirit on the waiting disciples 50 days later at Pentecost. Kini nahitabo ni. Acts chapter 2 verse 4, day of Pentecost. Okay? But ako po nang i-explain later on. Okay.
These were not accident. They were divinely appointed times and season fulfilling the prophetic aspect of the festivals. The prophetic aspect of tabernacle will come in the near future. Why? Mahitabo ang Feast of Tabernacle before i-build ang gitawag third temple, speaking about tabernacle. Nakuha. Okay, personal aspect. Kaya unsa gani daw ang kini nga festival na ipas, na ay prophetic, na ay personal. Unsa ang personal aspect mo ipasabot ani? The meaning of this festival is to find fulfillment in our lives. Dapat kita mismo maka-experience aning Passover lamb or Passover festival. Sa unsang paagi? For example, Christ must be received as a Passover lamb. You have to receive the Lord. Aron ka mo experience of deliverance and sin, or deliverance from sin and hell. Kay naay judgment sa atong binuhatan. Gusto kang ma-free, gusto kang maluwas ani, receive Jesus Christ as your Lamb of God who takes away the sins of the world. Dapat siya mahimong Passover lamb sa imong life para ang judgment one day mo pass over in your life. Nakuha. And that's why here, 1 Corinthians 5:7. 1 Corinthians 5:7. Verse. For even Christ, our Passover lamb, is sacrificed for us. So makita nimo, wala labot si Esther dere o si Star. Si Christ ang nagbayad sa imo ug sa akong sala. Siya ang atong Passover lamb. We all need, not only that, that's Passover. But look at Pentecost. We all need to be baptized in the Holy Spirit and experience our own personal Pentecost. Kano sana nahitabo? During our divine appointment. During sa teaching sa gitawag nato nga baptism of the Holy Spirit. Jesus never, listen to this, Jesus never sent anyone to preach or minister that He did not first command to be empowered by the Holy Spirit. Ang Ginoo dili nagapadala, again, nga dili niya gina-empower sa gahom sa Espiritu sa Dios. That's why kung kana nga tao na igahom, dili mo na pwedeng harang-harangon sa iyang trabaho. Nakahan yun eh? Pag kana nga tao empowered by the Holy Spirit, matuman ang plano siyang kinabuhi. Pagka na nga tao empowered sa Ginoo, naiipikto siyang trabaho. Nakuha. Pagka na nga tao empowered sa Holy Spirit, ang mga tao mabago. Magkaroon siyang deliverance sa iyang sala. O magkaroon siyang empowerment. That's why ang true leadership is not about power, but what? Empowerment. Importante ang word nga empowerment. Ang Ginoo dili siya magpadala sa iyang mga magbubuhat kung dili niya i-empower. Kaya di siya gusto maulawan. Look at that. Usahay sukwahi sa usual nga atong nakita. May uban mo ingon nga 20 years na mi, 18 years na mi, way epekto ang kulang empowerment. Napansin nyo na? Daghan ang nagwali. Labi na sa inyo. Pero nganong dili tungod kay wala na empower. Pero kung na'y empowerment, kung gipadala sa Ginoo, yung Ginoo, dili siya nag-send or magpadala o magbubuhat nga di niya gi-empower. So ang taong approved by God, makita ang epekto sa trabaho. Pero kung approve lang sa tao, kaya si Rini, tinuro din, saan magtuwa niyo? Kuha man eh, faith defender man eh sa INC. Kanya ato, gusto pa rin makikdebate sa ako ba? Kaya grabe man kapilit siyang relihiyon. Pero ang relihiyon, wat nagbago niya, palahubog yapon siya, sugarol yapon siya. May dalang si Inday, kada ko na koglawas, sukol rapunig. Pero tanaw ang sinita ba siyang kinabuhi? Ikaw may nagwali, Commander Cobra, no? Oh.
si Commander Cobra, mabag-o na kung walay dili empowered sa Ginoo. Ikaw ang gigamit para mag-share. Di ba? Mag-share siya ha. Imagine ka na. Pero nganong nadala man? Kaya ang Ginoo dili magpadala kung dili niya i-empower. Ano ko niya? Thank you rin ha. Thank you rin. Keep up the good work. Muni ang realidad. Kasi daghang kayo mga tao magsulti, ano man ang ila? No. Ang ebidensya din mabago imong kinabuhi. Ayaw kong igna mo butang divine appointment nga di ka ma-deliver. Bisag video lang na usahay kung wala ko dire. Gituyo na sa Ginoo aron ang inyong trust dili sa tao kundi dili sa Ginoo. And salamat og dalaygon ang Dios. Mao ning ko always dapat ang Ginoo may mapasalamatan, ang Ginoo ang mapasidunggan. Dalaygon ang Dios sa langit. Amen. Anhira to makita. Tanawan unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Kita daw kailangan unsa daw ma-empowered sa Holy Spirit. That's why in the book of Acts chapter 1 verse 4, and being assembled together with his disciples commanded them that they should not depart from Jerusalem but wait for the promise of the Father. So that's why in the upper room during that time sa celebration sa Pentecost nagpaabot sila kay naay mandato nga mag-wait sila sa empowerment. Nakuha. And here to makita, we will learn more about the meaning of tabernacle in the next sa atong mga session. But another question, why were the festival observed? Nga namang i-observe gini nga festival? Unsa magay rason tumong og tuyo nga dapat i-celebrate man nato kini nga festival? Ato makita, in English, we use the word feast to describe a big meal or celebration. That's why pag yung pesta, nagikaon. Okay? Mo bitaw na nga, ang Ginoo, huna-huna niya, dapat kapito lang yun so sa katuig, kaysa yun, kabagsigi nilang, pero ang Pilipinas, kada bulan, piyesta. Labi nagbuhol, Mayo, Allah, May 1 hantod sa 30, puro piyesta. Ingon si Lord, mapurdoy yun mo, anda, mapulbri pa. Ang gi-require sa Ginoo, pito lang. Ambo, sa inyong barangay siguro pa sa naghana. Sa inyong purok. May ginano yun, dili pa noon, tanang purok, laylay pista. Ingon si Lord, saan yung pagkatigong kung ingon ana? Dapat nato ning masabtan. Okay. So, why were the festival observed? Tapos, big meal ra magyud pag yung mga piyesta, nagko, tumbag baboy, tumbag. Like, para sa mo karon sa to Kernel, sa to, dili ba piyesta to, gathering na to sa 98, no? Class 98. So, nami gathering sa class 98, kabalikat. So, tanang sitting kernel sa region 11, 10, and 12. Musaka sa Mountain of the Lord. Tapos yung si Kernel ato ning pabutangan og litson nga baka. Sige, butangan po na itong litson nga Bisaya, tapos sashimi, para malingaw ang ato ang mga batchmate. So excited na uban, nanaw si Magbanwa, tawag na si Magbanwa, Kernel Magbanwa sa kuha. Excited na sila kay mga talaga na yung Mountain of the Lord. So dapat si Major Tilkag naana dito. Ba? Si Major Loy. Imagine, power kayo. Pero tanawa, celebration na, gathering lang na, meeting lang na, pero imagine ka baka. Imagine ka. Mauni ang nahitabo sa atong panahon karon. Mahilig tag celebration. Pansin nyo na, mismo bata, bertihan na to, kay bata pa kayo. Mga kasabutin ng bata, ang ibertihan ni mo. Tapos na kung ikagasto. Hala, bata pa. Gikan sa first 1 year old, 2 years old. Tapos nakuha niyo mo kayo, itiguman daw na. Manapansin mo, dili ko celebrate og birthday. Imagine ko kung sukad pagkataon ako nag-celebrate og birthday, 60 years old na ko. Wala mo kontra ha. Ako idaran siguro ninyo na, pero okay ra kayo ko. Okay ra. 60 years old na ko. 1964 ko, for your information. Tingalang uban, reklamo, 60 din na si Bishop. 60 na. Pero di ko nagkuhag senior citizen nga ID. Kay maglalis limito sa di sila mo tuog 60 ko. Kay ang edad, number lang na.
Importante diya, puso. Diba? Pag na kay puso ni Lord, you look young, you look fresh, blooming ka, kaya nga naman, na si Lord. And salamat sa Ginoo, kinita ng grasya sa Ginoo. Hindi siya mag-imagine, 60 years old ko. Pero akong una-una, pero akong 30. Okay, going back sa celebration. Why with the festival observed? Number 1, a relationship is honored. Kung ikaw na ay relasyon sa Ginoo, kung ikaw nagrespeto sa Ginoo, imong i-honor ang imong relasyon sa Ginoo. That's why nag-celebrate ka, kay gi-honor nimo ang imong relasyon sa Ginoo. That's why pag abot ako 60 years old, ko, Lord, pwede na ako mag-celebrate, kay 60 na ako magpasalamat ko, nakaabot ko 60, kaya naghang mga tao, wak abot og 60 years old. Nakuha na ko eh? Dapat ito pasalamatan ang Ginoo na. But dapat masabtan nato, mana ang daghan kay mag-post og birthday, no? Happy birthday, tapos nagsabuka, ginadaghan mo greetings o birthday. Kabalo sa ako, nag-celebrate siguro ko 60 years old. Pag mag-birthday ko, ginabuhat na ako, instead nga akong gastuhon sa akong birthday, ako na ipanghatag. Kaya ato diri pa ko, ihatag na ko sa kamusliman, Kalagan, tribe. Sa dihang nag-reach out kong bukid, magpaihaw yung ana, magpaluto ko, ipanghatag na ko sa mga tao, ipakaon. Kimo man sa Biblia. Pagkaon ni mga tao, di kabalos ni mo. Usahay akong ginapudpaks mo, nadala na karon. Tanang barangay, magdalag pudpaks, mahatag sa mga tao nga naman. Birthday ni Bishop. Mao na ning naandan sa kabukiran, pag manghatag ko, birthday ni Bishop. No, sige lang, birthday ni Bishop, kada semana. Nga naman, mas maayo man ang muhatag ka sa mga taong dili makabalos ni mo. Nakuha. Ingon na anak ko mag-celebrate. Kaya kanang kaon, sige man na. Ako, mubiyahe ko karon, mubiyahe ko Tuesday. Awa man siguro mo atang sa ko to sa Kawanangan. Biyahe ko Tuesday, Vietnam ko. Adto mi sa Windsor Hotel, Windsor Plaza Hotel in Vietnam, in Saigon, in capital. Makakaon mo ko sakto, kailangan ko sa 5-star hotel. Pero unsaon na mga tao? Mao nang kagahapon, habag dito mi sa Barakayo, ang Sultan Kapitan Kap, ang meeting mi karong hapon, ng District 3, asong siweng. Akong igda ng kapitan sa Barakayo, kung mag-meeting ta karon, padadaan mo 300 food packs para sa 300 beneficiaries. Ngunta na, birthday ni Bishop, dili. Nga naman hatag si Bishop, naanad na. Nasanay na, pero sabota. Pwede ka tunga ako, kay imo man ang distrito. Sa 30, 150 ako sa 300, 150 ako sa inyong distrito, network ang 150, di ba? So, sa atua, so 30,000 ako, ay 30,000. At least, hindi na kayo bugat, no? Akong gikwinta ba sa 182 barangays? 182 barangays times 300 food packs. Ang kada sulod sa food packs, mga 200 to 300. 10 million in 6 months. Kung ato ng trabahoon. Nagkwinta-kwinta na ko, asa na kong pangitaon ng 10 million na para hatag na kong food packs sa mga tao. Ingo nakakita na kung asa na ko pangitaon. Pero kung mo niya akong sa kabutang, pag nakakay heart to help, if there is a vision, there is a provision. Pag nakakay pananaon, i-provide sa Ginoo. Kaya dili man para lang sa ato. Okay na naman, pag disuntag baka, okay ra. Kay para man na sa imuhang mga book. Salamat o galaygon ang Ginoo. Again, going back, why will the festival observe? Number 1, a relationship is honored. Listen to this. A festival will not just jovial parties. They will also serious and important occasion in which Israel honored the Lord for His relationship with Him. Ngano di ay nga gi-celebrate tungod kay nagrespeto, gi-honor ang iyahang relasyon sa Ginoo. In other words, ang mga tao nag-celebrate sa Passover Festival, mga tao ning nag-honor sa iyang relasyon sa Diyos sa langit. Nakuha. Amen. Number 2, a need is acknowledged.
Unsa na ni? Also the festival were related to the agriculture season, the harvest and the rains. At festival time, Israel acknowledged their need for God to bless their crops, flocks, and herds. Ato makita nga kita sa atong kaugalingong pagpalingkamot, bisag unsa ta kakugihan para sa inyo hang matag kadlawon, imatos palengke. Pero dugay na mo anong trabaho, pila na mo katuig, wag yun mo na nga dato. Kaya nga naman, wala gi-acknowledge ang need nga ang Ginoo ang mo bless the works of our hands. Ako na iklaro. Ato na iklaro, pero ko na lang eh. The same Rilan and Oye. The same Weng. Leaders inyo yung dimension ha. Si Weng sa iyang pagkakugihan sa palengke, pagkandaghana o lamisa. Pero what you ka naglang cruiser? Kanusa ka naglang cruiser? Sa dihang niabot ka sa Christ the Healer. Balikan na ko ni, ikaw. Kamong duha, dugay na mo sa palengke. Napakay barbiruhan Rilan. Pero, tungod kay during that time, wala pa nakita ang need nga kinahanglan ang Diyos mo panalangin na amos permanente sa one step. Kung sa'yo mo one step. One step lungagan, one step tulganan, one step tindahan. Nakuha nyo na? But look at right now. Naka-pilot na, Honda pilot na, 2.6 million, unsa pa? Nanay sariling balay, nanay sariling yuta. Why? There is God na nag-orchestrate of all these things. Dapat mong makasabot. We need the Lord to bless us. Bisag unsa nato kakugihan, kung si Lord walay labot sa ato, ayaw pagdahom nga naay pabor moabot. Amen. Usahay kita manggod nga kwarta lagamay buranag na unsa. Buranag si kinsa, gamay pa kaayong na kwarta, buranag si kinsa. Usahay pamati kayo ta. Kailangan nato ang blessing sa Ginoo. And listen to this very carefully. Walay blessing kung naay disobedience. Ang blessing mo flow kung may obedient heart. Dapat nato ning masabtan. Ang design sa Ginoo sa imo i-bless ka. Ang design sa Ginoo sa atong tanan i-bless ta. Pero naay requirement sa Lord. Follow His instruction and precept. I-follow siya. No to compromise. Remember yun ako ng kang sarge nga, no, cancel, powerless. Pag naay chicks nga mulingi, no, cancel, powerless. Katong kaminyon, ayaw yung nag-i-apply ha. Daghanan na disgrasya na, kanang award sa mga kaminyon. Ayaw, lisod kayo ng kaminyon. Kanato mga dalaga mong ani ang istorya ng award dire? Sa mga dalaga kaniadto, ang mga dalaga, kay kinilagi ilang devoted kisla sa Ginoo. Amot lang si Mikey, ha? Ana man na yung mga dalaga kaniadto. No! Cancel! Go into the abyss! Powerless! Naabdan sa kanas-kanas. Pag abot og 30 years old, gusto na magminyo. Unsa pag-aminyo nga cancel, powerless, go into the abyss? Kailangan tag-resurrection power nga makabalik sila. Wrong application ba? Pero kang search, okay to. Pag grabe kita yung declaration search ba? Muna kung sa'yo, magamit yun ako sa illustration ba? But power kayo na ba? Bulahan kayo ang nakabanan mo ba? Kinsa ka na nga binuhat na nakabanan mo? Bulahan kayo. Bulahan sa babaeng tanan. Bulahan usab ang bunga sa iyang tiyan. Okay. Unsa ganito? A relationship is honored. Number 2, a need is acknowledged. And tanawan niyo rin. For us, ang atua sa atong mga undertakings nga dapat ang Ginoo ang mo bless. But kabalo ba mo unsay nahitabo around the globe? Pagan nation offered human sacrifices, had rain dances, and performed other rituals for similar purpose. The same na purpose, to be blessed.
but ilang gibuhat, human sacrifice. Magsayaw-sayaw sila. Kung maadto kag kabukiran, diwata. Asking for spirit of blessing to rain down. But dili na. In the scripture, if you honor God, if you acknowledge Him, kung imong i-follow ang iyahang gitudlo about 7 feasts, ang Ginoo obligadong mo bless nimo. Ako ning iklaro ninyo, daghaning bishop. But napulo lang mi as elder of the nation. Napulo lang mi nga naa sa Pilipinas na nahimong elder of the nation out of thousands bishop. But here, dili tanan naka-eksperyensya sa akong na-eksperyensahan. Akong nakita. Kabalo ba mo nga ang tanang bishop ni ani sa kuwa? Gi-honor sila sa bukid. Gidala sila sa bukid. But dili tanan naka-eksperyensya. Why? Naay gi-required si Lord. Gusto ka og to the max, sunda ang instruction. Look at Abraham. Sila ang thousands upon thousands of land. Look at David. Look at Solomon. The prophets of old. Gibless sila. Why? The very purpose nga mahimo silang blessing. Nga mahimo silang shower. Mahimo silang channel. Mahimo silang showcase. Ang atong Ginoo, atong gideklarar nga Dios sa panalangin. Unya kung kita wala gi-bless, sukwahi sa atong ginatudlo. Nasabtan nato ni? And salamat og dalaygon ang Dios. Naatay pulong sa Ginoo. Nga atong ginasunod. This is one way of honoring Him as our Heavenly Father. The Word of God is so powerful. It's like a double-edged sword that will penetrate the dividing soul and spirit and soul, even the bone marrow, and it will search the motive of the heart. That's the Word of God. Muna nga dinhi, mura kag maigo sa x-ray, ang pulong sa Ginoo, maigo ka, dapat dili ka ma small heart. Lord, salamat sa imong mga pulong. Kay mo search siya. Amen. And dalaygon ang Dios. Listen to this. The Israelites were instructed to make certain offering of their harvest as a statement of faith, or their faith declaration that God was the provider of their needs. The pagan nation nagbuhat og sacrifices sila kaugalingon. Even their own sons and daughters gi-offer. Kay pagano man sila. But the people of Israel were instructed by God to put certain offering, seed, planting or sowing, pag mag-sow, para ang Ginoo na abi niyo nga mo bless. Lahi ra magyudtong tumano na to ang instruction kaysa magbuhat tag ato. Nakuha. And dalaygon ng Dios, hallelujah. Amen. And here, let's hear the festival in the New Testament. Ganina Old Testament. Tanaw na to ang festival in the New Testament. From the first Passover in Egypt, in Moses' time until Jesus came was about 14 centuries. Okay? Moses' time, Old Testament. Pagkatao sa atong Hesus Kristo, 14 centuries. After resurrection, this today is Resurrection Sunday. After resurrection, from that day, sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus Kristo, hangtod karon 24 centuries. Total of 38 centuries. Tanawa ang sa gisulti sa Biblia. Festival in the New Testament times. Unsa di ay ang mga tao ni atong palahuna gikan sa New Testament down sa ato. Listen very carefully. Number 1, observed by devout men. Ang naga-observe lang diay nagatuman kinining gitawag Passover or Feast of the Lord. Ang mga gitawag lang devout men. Asa na yung mga babae? Sige, ginhawa. Para makabalo mo sa tinuod.
By the New Testament times, the Jews were scattered all over the world. At the first observance of Pentecost after Jesus' resurrection, kano saan din itong after resurrection ni Jesus? Okay? Tanawa na. Kano saan na fulfill after sa iyang resurrection? Like, Resurrection Sunday, gusto niyo kanina? Karon Resurrection Sunday, mo count kag 50 days, that's Pentecost. So, mag-count kag 50 days karon, that's June. Mauna ang Pentecost. Celebration sa Feast of Pentecost. At tanawa ang sinahita mo? At the first observant, after Jesus' resurrection, the Bible confirms that there were devout men from every nation under heaven. Around the globe, nagkatag ang mga Jewish people. But only devout men, katong dedicated, katong mga God-fearing, niuli sa Jerusalem, in Jerusalem for the Feast of Pentecost. Why? They are the billionaires in Europe and America. Nganong only few ang naguli. Gamay lang ang nag-honor of that relationship. Ang uban siguro nakalimot na kay mga multi-billionaires na. But tanawa ang sinahitabo. This shows that most Jews were no longer observing the command to come up to Jerusalem. Only the devout were making the costly, dangerous journey from distant land to honor God's commandment concerning the festival. So, kadtong nag-celebrate daw, maurag yun daw ang nag-honor. Now, look at the Philippines. Kinsa karon ang nag-celebrate og Passover. Look at that. Ang i-celebrate sa uban, Easter Sunday. Di gina ma-mention ang Passover. Kay walay understanding, kay walay nagtudlo. Mo'y gitudlo sa Biblia, gikalimtan. Sige, hawa. Mubalik yun ta sa Scripture. These old books, ancient book, should be followed. Should be followed. Dapat. Kay mauni pulong sa Ginoo. Those were the days nga gikalimtan nato ang pagtuman. Kini nga church nagtudlo sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Malain man ang uban, pero pulong sa Ginoo atong tumanon. Dalaygon ang Dios. Ato makita mga butang nagibuhat sa Dios. So in other words, daghan kaayong katawhan nga wala nag-follow sa instruction sa Ginoo. Look at America, look at Europe nowadays, gibless na sila sa Ginoo, nakalimot sila. Look at, classic example, America. Pagsugod sa Amerika, ang Biblia, always yun na. Sa tanang undertaking, sa tanang department, sa tanang opisina, eskwelahan, dapat naagay Bible reading, naagay prayer, naagay scripture reading. But look at America right now. Bawal nang magbasag Biblia sa mga eskwelahan. Look at them. And look at the judgment given by God to America. The same in Europe. Nga naman, ang tao manggod pag madato, makalimot. I hope ikaw, kung datuon ka sa Ginoo, di ka makalimot. Ma'am Marie and Colonel Richie, datuon mo sa Ginoo, ako ni isulting daan. But I hope nga di mo makalimot sa Ginoo. Ayaw ninyo kalimti ang Ginoo. Siya ang tag-iya sa tanan. Siya ang mag-orchestrate. Kabalo siya kung kinsay ang i-bless, kinsay dili. Ginatanaw sa Ginoo tong kasing-kasing. And salamat og dalaygon ang Dios sa langit. Hallelujah! And here makita nato, whenever this festival will observe, there were a prophetic pageant pointing to something God would do. There were long centuries before and after, or before and during Israel captivity in Syria and Babylon, when this festival were not observed regularly at Jerusalem. Wala ni dugay ni nga panahon, wala na celebrate. Under Ezra and Nehemiah, the observance was restored. But they noted, sadly, this had not been since
the days of Joshua. Imagine ka, nakalimtan ang instruction sa Ginoo. Kabalo ba mo, daghan ang nangabot din, mga foreigner appeal ang grupo sa God culture. Nagwonder sila. Asa mo nakakuha og pattern sa 7 feasts of the Lord? Ganong nakabalo mo, ani? Nga ang even Israel, wala na nag-celebrate sa 7 feasts. Nagapili lang sila og days like tabernacle. Nag-asa lagi, unsa ang pattern? Ingko the same sa pattern ni Jesus. During Passover, masayang gibuhat, washing of feet and bread breaking. Communion. Ug mao nang natay schedule, i-plus karon nga naay April 2 na ay buhaton nga bread breaking and washing of feet. Realidad ni. Kailangan matuman ang pulong ug plano sa Dios. Hallelujah. Listen to this. Again, the vast majority of Israel did not understand the far-reaching significance of the festival they celebrated. The devout men, however, would continue to obey and honor God in their observance. Kita alam mo nga nung, only the devout men. Kabalo ba mo in the Old Testament, gi-required sa Ginoo that all men muatubang sa Ginoo. Ang sige ito, no one come to me empty-handed. Pasalamat ta sa grasya sa Ginoo sa New Testament times nga ang mga babae na include. Ang Biblia clear. Kabalo mo kanato si Jesus magpakaon og 5,000, ang ginaihap lalaki lang, way labot ang babae. Nasabtan nyo ni? But pasalamat na kalman ng ikaw, kamo mga asawa, dapat mo magpasalamat sa Ginoo. Salamat kaayo. Nagkaroon na may voice like thunder. Bitaw say magkakatawa bitaw tayo ng statement no nga kuyo kini ato mga asawa ba dili tanan halit ana lain mo mga lain mo sa kuwa ba dili tanan ha sa ang makarelate lang ha mga asawa daw kay usahay perminting tama di ba unsa ba di magpapilde si Joji express na unsa ba ding di magpapilde perminting tama unsa ba ding may padala sa gira pamira. Pero tinuod na katawan ng pinubos, maayo pa ni masabda nato. That's why ang Ginoo nag-require sa mga asama, submit to your husband. Not only that, ang banagignan, husband, love your wife. Para give and take and give. Mga bana, higugma ang inyong mga asawa. O mga asawa, submit to your husband. Laban mo kung ato lang ilugar na siya, pagkalinaw sa panimalay. Linaw pa sa lahi na nga ka, mga agiig ang imong madungog kung kana ibuhato nato. Salamat no og dalaygon ang Dios. Okay? Festival in the New Testament, number 1, observed by devout men. Number 2, prophetic aspect or prophetic significance revealed. Unsa may buti pasabot ani? Unsa may prophetic aspect ini? Unsa buti pasabot in the future? And here, na exciting things din nga nahitabo kang Peter. In 1 Peter chapter 1, verse 10 to 11, the prophets who spoke of the grace that was to come to you search intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ is in them, was pointing when he predicted the suffering of Christ and the glories that would follow. Imagine ka, si Peter yun siya. Nga naman, imagine the scenes of joy and thrill when Peter stood up that first Christian Pentecost. Unsa ni nahitabo ani? After resurrection, 50 days, balikan ako ha, celebration sa Feast of Pentecost. Nag-gather ang mga devout men. Walay babae dito, devout men. Nag-gather sila.
Nanguli sa city of Jerusalem. The believers that time, 120 in the upper room. Nakabalo sila sa season and time. Kaya ano daw, mga devout men sila. Committed, wholehearted sa Ginoo. Nakabalo sila sa saad. Gignan sila, do not go, but wait, because the power from on high will be revealed. And the day of the feast of Pentecost, there is a strong wind coming down from heaven. Og miabot dito sa gitawag upper room. And suddenly, 120 starting to speak in unknown tongues. They speak languages or lingwahe nga dili masabtan sa uban. But ang mga gikan sa ubang mga nasod nakadungog. Ngano nagsulti sila sa among pinulungan? Di ba kini sila mga Galileans? Ngano nag-speak sila sa atong pinulungan? Og naingon ang uban, nagyagayaga ang uban, di mangguna, tungod mangguna sa nangahubog na sila kay pista baya karon. Si Peter mitbayog. Peter stood up on that first Christian Pentecost and said, This is that which was spoken by the prophet Joel. Unsa na gisulti ni Joel? That in the last days I will pour out my spirit on all people. Your young man will prophesy, your old man will dream dreams, your maidservant and manservant will receive the outpouring of the Holy Spirit. And here, listen to this. Makita nato, under divine direction, Moses had instituted the festival of Pentecost. Joel spoke of its prophetic significance. Peter announced the fulfillment of this great prophetic pageant at the first Pentecost festival after Jesus' resurrection. Imagine ka, si Peter mibarog, mga igsoon, katumanan ni sa gisulti ni Prophet Joel. Realidad sa atong panahon, ug mo'y atong na-eksperyensyahan karon. Kita dili ikalalis sa atong kinabuhi ngano na nga usab na nga bag-uta tungod kay naay gibuhat ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Lisod man pud kaayo nga magpabilin ta sa relihiyon nga wala nagbag-o nato. Nagpadayon ta sa atong pagpakasala, sa atong binuhatan, but lahi ra gyud kung naay outpouring of the Holy Spirit. Nga ang mga bana makaton mahigugma silang asawa o nga mga asawa makaton musabitar silang mga bana. Ang mga anak makaton mutahod silang ginikanan kay nanay kahadlok sa Ginoo dalaygon ang Dios sa langit. And that's why here ato makita a great veil was taken away and the prophetic significance of Passover and Pentecost was suddenly revealed to the crowd of devout Jews in Peter's audience. It resulted in repentance that was moved more than just sorrow for sin. Ato makita, the believing Jews began to see their whole Jewish heritage in a new light. They saw that Jesus was the central figure about whom the prophets had spoken. Ang dalaygon ang Dios nga ilaning nasabtan, mauni ang realidad. Kanato dugay ta sa tradisyon o relihiyon. Ba't ang atong kinabuhi na usab? Salamat sa Dios. Gadaghan ng banag asawa karon nga mag-uli, ma-restore. Tungod kay ngano man naa ang gahom sa Dios nga mubag-o sa atong mga kinabuhi. Grasya ni sa Dios. Dili ni ato kun dili grasya sa Dios. Gusto na ko ning masabtan karon. Na ko'y gustong i-point out. And here in the book of Luke 24:4-6, wasn't it clear, predicted by the prophets that the Messiah would have to suffer and all these things before entering His time of glory? Nasabtan na nila nga ang manluwas muagig yun og suffering. Muagig yung kalisdanan bago siya muadto sa kahimayaan. And during that Pentecost, okay, ako nang i-explain. The church was born on that day of Pentecost. Kinsa ang nag-start sa Church of Christ? The Holy Spirit. In the book of Acts chapter 2 verse 4.
when the strong wind nimbaba from heaven, and the believers, the 120, spoke in other languages as the Spirit enabled them. And Peter stood up. Ito yung fulfillment sa sinasabi ni Prophet Joel that in the last days, I will pour out my Spirit. And that's why dat masabtan nato ni. Kay usahay manggod ang Christ na healer, mablandiran nga mga sulpot lang daw ta nga sikta. Mga sulpot nga sikta kay founder tao. Ako ni klaro, dili ko mo founder. Ang Holy Spirit. Ang senior pastor, senior bishop ani nga church, dili si bishop. Instrumento lang ko, servant lang ko. Ang senior bishop din ang Holy Spirit. Dapat masabtan nato. Kanang imong kinabuhi na usab bisan og video lang imong nakita, dili na si bishop. Ang Holy Spirit ang nag-orchestrate. And that's why gusto na ko ni ma-clear. The Church of Jesus Christ was born on that day of Pentecost. Na mag-iingon nga mga sulpot nga sikta, mga ning sulpot lang daw ta. No! Ayaw mo pag-claim. Kay klaro din ang Church of Jesus Christ na signs, wonders, and miracles. During the time, they spoke in tongues. They spoke in different languages as the Spirit enabled them. With signs, wonders, and miracles. Look at that. Look at that. In other words, ang ilang kinabuhi na nga bago. Nakuha niyo ni? Lisod ba nang naa ka, muklaim ta no? Muklaim ka, pagkatapos imong kinabuhi na usab. Tapos ang mga taong nakita niyo na bagong kinabuhi, dauton hinoon. Maklaro ni. Kaya ang Ginoo, ang iyang mga anak, iyang i-empower. Nga mahimot ang channel of blessing. Kung sa'yo mga ka ng jealousy, manggol, nga naman nidagham na sila, oy, nga paspasan na sa mutubo. Dapat mo mga sabot. In the book of Acts, ang conversion by 1,000. Because of the power of the Holy Spirit. Kinsay na convert during those days? The Roman Empire. Nag-reign during the time Roman Empire. Kinsay nag-persecute sa church? The Roman Empire. Ato siyang klaroon. Kinsay mag-persecute sa ato karon? The same. Akusahan ta. But dapat kang makasabot. Ang church nag-start in the days of Pentecost. Walay dapat mag-claim ani. Tapos ang mag-claim pala hubog. Ang nag-claim, nagtudlo, ang hubog-hubog, okay ra. Saan na klase na? Yaga-yaga na siya sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo, makita ang kinabuhi. Dapat example. Malipay ta nga ang Ginoo nagapamuhat, naghantang mga adik dire, maybe ani nga session ini nga serbisyo nga nangabago. Daghantag Sparrow unit nga naa ni ini nga session karon na bago. Salamat ta sa mga kapulisan nga nagrasyahan gibag-o sa Ginoo. Salamat ang daghang mga bana nga karon makat-on mahigugma sila mga asawa. Kaniadto hubog-hubog may nalag na ipanda doon. Klaro ni. Di ba? Mga anak, kaniadto, mga yugpan, kasapaan pa samahan. Kay mas ipalabi pa samahan ang iyang barkada. But salamat sa ginudagang amahan karon nga bag-o na. Oh, grabe kayo maka-image. Manilino, di ba? Ola, ikaw, Nilia, maka-imin ka na? O, kita ni mo namin? Kita ni mo ng naong ni Grego? Nagrasyahan sa ginunausab na bag-o. Imagine ka kung wala bago si Greg, pasang gumutang bangkiruan. Asa naman si Matro? Matro, asa naman ka daw? Tara. Imagine ka kung si Matro wala bago, ambot kini si Marilyn. Putalawan ni mo, unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kamo, tanaw na kung tanaw. At least kanibang pagyaga-yaga ba? Di ba maayo? Ako lang ni iklaro ba?
Tanawa, di ba nayaga-yaga? Na nagpasaan og cross, tanawa na. Di ba nayaga-yaga? Nap, patal, tanawa ni, kung taga-Christ na hilir ni, ipadakop ni karon. Ipabitay tani. Nga naman pa ni Badlo nga? Nakita ninyo? Unsang klase? Kamu ang mag-judge. Usahay ang kamatuuran, hapdos, sakit, pero man realidad. Imagine ka kung kita dili babagoy na natong kinabuhi. Ngano nagpalansang, nagpapasaan-pasaan pa mga diha kung mangulata na po dahil kapag kahuman. No. Okay, tama na. Dili, wala tada. Ang ako dili, kining mga butanga, sagrado ni. Gibuhat ni sa atong Ginoo, aron ikaw ako maluwas. Mapasaylo atong sala. Makabatuntag kagawasan. Kinsa man ang tao nga magbinuang sa gibuhat sa Dios, kunwari magsundog-sundog ka, di ba ni pagpasipala? Manamuana dyo ko, kung taga-Christ na healer ni pangitaon ko ni ba? Ipabitay ko ni ba? Nga naman, pagyaga-yaga na, dapat natong i-honor, dapat natong respetuhon, the word ganyan, respected and honor, dapat natong respetuhon ang gibuhat sa Dios. Para kanimo, para kanako. Pero nga nung nabuhat ani nga mga tao, because of ignorance of the word, wala sila kabalo sa pulong sa Ginoo kay wala natudlo ang pulong sa Ginoo. Kay kung natudluan sila sama ninyo, di mo mabuhat ani ba? Tapos magkaulawan lang yung Ginoo, kunwari nagpasaan kunuhay, pagkatapos tuwa na. And I hope mausab ang dagan sa atong utok. Mga lagad ta sa Ginoo, nga dili magpasipala. And that's why ang celebration sa feast or Passover, the feast of the Lord, pag-honor ni sa atong relasyon sa Ginoo, pagrespeto ni nga naay Dios nga nag-orchestrate sa atong kaluwasan, dili nato pasipalaan. Atong irespeto, i-honor nato ang relasyon nato sa Ginoo. Ako mingon sa inyo, keep up the good works. Kamu mga bana, continue to love your wife. Kamu mga asawa, submit to your husband. Kung naana nga order of hierarchy, okay, in the house, naa siya'y order na ikalinaw. Ang Ginoo ang magpataliwala. Pero kung naay disorder, di ka mag-expect nga naay buhaton ang Ginoo. For us, ang pag-introduce nako sa feast, mahimo natong basihan. Na kining mga butang nga gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, gusto sa Dios nga ikaw ako, mubalik ang imong relasyon, ang imong passion sa Ginoo, ug imong i-honor na ang mga butang nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Ang Ginoo wala panahuman. He's in the business of changing lives. Ako dili ko muhunong, bibindaghan mo basa ko, dili ko muhunong sa akong tawag. Magpadayon ko sa pagwali sa kamatuoran, bisan naay masakitan, kay ang pulong sa Dios sama sa espadang duhay sulab. Sakit siya, mudulot siya. Batong kanilang ang paagi, aron ang tao mabago, so be it. Ang ato, para sa kay mayaan sa Ginoo. Okay? Manindog ta? Dalaygo ng Ginoo, hallelujah. I hope nga ang imong kasing-kasing karon clear. Ang imong konsensya clear. Nga naay Ginoo naga-orchestrate og kabag-ohan. Nagsugod karon sa imo. Muipikto ni sa imong pamilya, muipikto ni sa imong palibot, muipikto ni sa tong syudad, muipikto ni sa entire city of Davao. And the same is true sa mga lugar, key cities of the country. Ang mga anak sa Ginoo nagpadayon sa ilang kausa. Kaya ang kausa sa Dios, bag-uhon ang nasod sa Pilipinas.
As you bow down your heads, mag-ampo ta. Most gracious Lord, we thank you for your word. We thank you, Ginoo, nga mong i-honor ang imong gibuhat dito sa Kalbaryo, dito sa cross. Sa imo, Ginoong pag-antos sa among kasakitan, sa among mga sala, sa imong pag-antos, Ginoo, dapat namong respetuhon, dili namo isalaula, dili, Ginoo, namo ilapastangan ang imong gibuhat, o Dios, nga kunwari among sundog-sundugon. Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Pasaylua sila, I apply your blood, nga diin makaabot ngadto kanila, nga maabli ilang salabutan, o sila makadangat gyud sa tinuod nga kaluwasan. As I declare, Lord, that, Lord, salvation will flow in the entire city. I break every curse and every arguments of the enemy in the mind, nga nagakumbat sa mind, diha sa kasing-kasing. I pray, Lord, nga ikaw magapamuhat sa matag usa. Kung aduna na may bana o asawa nga nagkahiub sanay, I pray for, Lord, release right now. I-apply the blood from the heart of Jesus. Magkaroon og restoration, magkaroon og pagsinaptanay. Salamat, O Lord, nga ang gugma mo'y moabound sa imong kanakan o katawhan. Continue, Ginoo, sa paggamit kanamo. Aron, Ginoo, daghan pa mga tao makadungog, makabalo sa imong mga pulong, daghan mga tao makadangat sa tinuod nga kaluwasan o kapasayloan sa ilang mga sala. Father in heaven, my prayer, nga kini nga katawhan imong i-keep from any harm. Gunitan nimo ilang mga kinabuhi, imo silang proteksyonan. O Lord, I pray for our police official. I pray for Colonel Bukol and Ma'am Marie and whole family nga magakip kanila. Ang love mo abound, magabless kanila, magauban magabantay kanila. I pray, Lord, for Police Lieutenant Colonel Taal and his wife. Ikaw, Ginoo, magakip kanila, ikaw magabless kanila, ikaw magahatag of wisdom and understanding in every undertakings. Lord, I pray nga ang love mo abound diha sa ilang panimalay, and continue, Lord, to keep them from any harm. I pray, Lord, even Police Major Tilcag, uban ang iyang pamilya, mga anak, Ginoo, ikaw magakip kanila, magabantay kanila. Lord, Police Major Antonio Loy, o God, magakip kaniya. Lord, ang love mo maabound diya sa panimalay, ikaw magauban, magabantay sila mga kinabuhi sa among mga police officer nga ni karon. Lord, nila ni Sarge, Lord, ni Staff Sergeant Bisgira, Ginoo, the rest of the police officers nga ni karon, Lord, nila Patal, Ginoo, the rest of the group, I pray, na keep them and use them in a mighty way. Lord, padayon kang magapamuhat sa among mga police officers. Dili man namo tanan ma-mention, but they are here right now listening to my prayer. I pray that use them in a mighty way, and let your favor, Lord God, be abound. Your favor be upon them, O Lord God, nga diin ang ilang panimalay, Lord, magkaroon ng full restoration. Ikaw magapamuhat, ikaw magalihok in a mysterious way that love will abound in that household. Lord, sa among 24 prime leaders, sa among 288 leaders, sa 3, 4, 5, 6, even to the multitudes, for all of us here, I apply your blood. I declare and decree that they will be blessed abundantly, and they will be blessed even favor from heaven. Even love will abound in every household, O God. Dalaygon ka today. Lord, we bring back all the glory, honor, in adoration and thanksgiving into your name. God's people say amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At festival times, Israel acknowledged their need for God to bless their crops, flocks, and herds. Deuteronomy chapter 8 verse 18 says, "You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day." Claim your season of refreshment today. Let us return our tithes and give our best offering to Him. Let's go! Hallelujah! Come on!
mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang kasama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Come on, church! Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa pagka. At higit pa, biyaya mong sigana at umabang sa pagka. At higit pa, sapat na sa lahat ko pangangailangan. Higit pa sa lahat ko inaasahan. Wala na nang magiging pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, higit pa. Di malamang ba? Di malamang ba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa pagka. At higit pa, biyaya mong sigana at umabang sa pagka. At higit pa, sapat na sa lahat ko pangangailangan. Higit pa sa lahat ko inaasahan. Wala na ngang magiging pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang magiging pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang magiging pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Worship Jesus! Hallelujah! Citizens, let us boldly declare this in 1, 2, 3, go! I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Yes, our Abba Father, as I apply the blood from the crown of thorns that speak freedom from toil, power, authority, and dominion, and all the favor and blessing. I declare and decree today, Lord, that your people who obey the principle of the kingdom of their tithes, of the tithes and offering, they will be blessed abundantly above all that they can ask or think or even imagine. As I declare, Lord, your priestly blessing. Now may the Lord bless you, and may the Lord keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious unto you, giving you his peace. May you be anointed of the Holy Spirit to fulfill your destiny. May the dream that God has given you be fulfilled, because you are delivered from every hindrance that prevents you from achieving the dream. May you know that with the Lord on your side, you can do all things. May you understand with all your spirit, mind, body, that you are more than conqueror through Jesus Christ our Lord. Be blessed and receive this blessing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And God's people say, Amen and amen. Amen.
this week, please note, we will celebrate our feast of Passover and unleavened bread. That will be per network. Again, we will have it per network. So please make sure you are updated and you are connected to your team. And LPYM ang pagbabalik! Hashtag Campus Invasion! Revival na sa mga young people! See you all this Friday, April 6, 2024. April 5, 2024. Friday here at Almendras Gym. And HSU graduation! Congratulations sa lahat ng ating mga SOD 1, SOD 2, SOD 3, SOD 4 passers and graduates. So kita-kits, this Saturday sa inyong graduation, this consists of 2 semesters. Yung 2 semesters na batch na hindi nakapag HSU grad, join kayo lahat this Saturday na yan here at Almendras Gym. And please take note, next Sunday, 6 services na tayo! Wow! So please take note, we will also post this on our official social media platforms para updated kayo sa ating 6 services na schedule. If you also want to check, flash on the screen ang ating updated schedule. So I think that's all for our announcement.